Sa puso ng Joseon, kung saan ang mar-ingal na bubong na Baldusado ay abot tanaw ang kalangitan at ang matatandang puno ay nagbibigay lilim sa mararangal na ari-arian, nakatayo ang marilag na mansyon ni Ministro Hong. Ngunit sa loob ng mga dingding nito, may aninong nananatili, na hindi dulot ng yaman o kapangyarihan, kundi ng mahigpit na mga alituntunin ng lipunan. Dito, namuhay ang isang batang nagngangalang Hong Hildong, pinagpala ng katalinuhan ngunit isinumpa ng kanyang kapanganakan bilang anak sa labas ng isang marangal na ama at isang hamak na lingkod. Bagamat ang kanyang ama, si Ministro Hong, ay may malalim na pagmamahal sa kanya, si Hildong ay isang soha, habang buhay na ipinagbabawal na tawaging ama, Abeoji, ang sarili niyang ama o ina, Omyoni, ang legal nitong asawa, isang mapait na kirot sa kanyang murang puso. Si Ministro Hong, sa kabila ng mga kinasanayang kaugalian ng panahon, ay kinilala ang pambihirang diwa at talino ni Hildong. Madalas siyang nakakahanap ng paraan upang makasama ang kanyang anak, tinuturuan ito ng kaligrapya at mga sinaunang teksto, laging may nakatagong init sa kanyang mga mata. Ngunit maging ang mga sandaling ito ng tahimik na paglalapit ay nabahira ng kalungkutan, dahil ang hindi nasasabing salitang, "Ama," ay bumibigat sa pagitan nila, isang hadlang na hindi nakikita ngunit hindi mapaghihiwalay. Hinanggad ni Hildong ang simpleng pagkilala, ang karapatang hayagang kilalanin ang lalaking hinahangaan niya, isang pagnanais na nagningges ng maliwanag laban sa likuran ng kanyang pagkakahiwalay sa lipunan. Habang lumalaki si Hildong, ang kanyang mga talento ay namulaklak sa paraang ikinagulat ng lahat. Hindi lamang niya pinagkadalubhasaan ang mga gawaing pang-iskolar kundi pati na rin ang sining ng pakikipaglaban, palihim na nagsasanay, ang kanyang mga galaw ay mabilis at elegante tulad ng isang espiritu ng kagubatan. Ang kanyang pisikal na lakas at matalas na isip ay nagpahirap sa kanya, isang tunay na henyo. Gayunpaman, ang kirot ng pagiging isang soha ay hindi kailanman nawala, sa halip, ito ay tumibay bilang isang tahimik na desisyon. Napagtanto niya na kung hindi ibibigay ng lipunan sa kanya ang paggalang na nararapat sa kanya sa kapanganakan, kikitain niya ito sa pamamagitan ng kanyang sariling mga gawa, lilikha ng isang landas kung saan ang angkan ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa katarungan. Ang katalinuhan ni Hildong, gayunpaman, ay nagdulot din ng mapanganib na inggit. Ang kanyang kapatid sa ina, si In-hyong, na puno ng inggit at pinukaw ng kanyang ina, si Lady Yu, ay nagpakana ng isang masamang balak. Sinuhulan niya ang isang katulong sa bahay, si Jokso, upang patayin si Hildong habang natutulog. Isang gabi na walang buwan, gumapang ang mamamatay tao patungo sa silid ni Hildong, isang kumikinang na bal-araw ang nakatago sa ilalim ng kanyang kasuotan. Ngunit si Hildong, na laging alerto, ay naramdaman ang panganib bago pa man ito lubos na magpakita. Ang kanyang pagsasanay ay nagpatalas ng kanyang instinct sa halos sobrenatural na antas. Habang sumabog si Jokso sa silid, nakataas ang bal-araw, kumilos si Hildong ng mabilis tulad ng kidlat. Sa kamanghamanghang bilis at liksi, inagaw niya ang armas mula sa mamamatay tao, pinahit ang sandata mula sa kamay nito bago pa man lubos na maunawaan ni Jokso ang nangyari. Ipinako ang takot na lingkod sa dingding. Ang tingin ni Hildong ay hindi galit, kundi matinding pagkadismaya. Nalaman niya ang balak, na nagpapatunay sa kanyang mga takot na ang tunay na panganib ay hindi nakatira sa malalayong kaaway, kundi sa may kinikilingang puso ng kanyang sariling pamilya. Walang saysay ang pagharap sa kanyang kapatid sa ama, masyadong malalim ang lason ng inggit. Naintindihan noon ni Hildong na ang kanyang landas ay nasa ibang lugar, malayo sa nakasasakal na mga hadlang ng kanyang kapanganakan. Nang may mabigat na puso, hinanap niya ang kanyang ina, si Choran, sa ilalim ng takip ng gabi. Tahimik siyang umiyak, nauunawaan ang hindi nasasabing pangangailangan ng kanyang paglisan, ngunit ang kanyang pagmamahal ang nagbigay sa kanya ng lakas. Nangako siya na babalik siya balang araw, hindi bilang isang soha, kundi bilang isang lalaking karapat-dapat sa kanyang pagmamalaki, isang lalaking naghubog ng sarili niyang kapalaran. Ginabayan ni Hildong ang mga lupain ng Joseon, pinagmamasdan ang kalagayan ng mga karaniwang tao ang mabibigat na buwis, ang mga tiwaling opisyal, ang laganap na pagdurusa.
Dinala siya ng kanyang paglalakbay sa bundok Sangsan, isang masungit, kahangahangang rurok na sinasabing kuta ng isang kilalang grupo ng mga tulisan. Nilapitan niya sila hindi nang may takot, kundi nang may bukas na isip at layunin. Ang kanilang kasalukuyang pinuno, isang malaki, bastos na lalaki, ay sa simula ay tinawanan ang batang Maharlika, ngunit ang likas na karisma ni Hildong, matalas na talino, at nakakagulat na kahusayan sa martial arts ay mabilis na nakuha ang kanilang paggalang. Nang makuha ang kanilang katapatan, hindi lamang inagaw ni Hildong ang pamumuno, binago niya ang grupo. Ikinintal niya sa kanila ang isang bagong layunin, hindi lamang pagnanakaw, kundi katarungan. Pinangalanan niya silang muli na Hwalbindang, ang liga para tulungan ang mahihirap. Ang kanilang misyon ay malinaw, magnakaw mula sa mga tewoli at mapang-ipang opisyal na nagsasamantala sa mga karaniwang tao, at ipamahagi muli ang kayamanang iyon sa mga naghihirap. Sila ay magiging mapaghiganting kamay ng mga tao, isang tanglaw ng pag-asa sa isang lupain na nililiman ng kawalang katarungan. Ang kanilang unang target ay isang kilalang tiwaling mahistrado na nagkamal ng kayamanan sa pamamagitan ng pangingikil sa mga taga-baryo. Sa ilalim ng takip ng gabing walang buwan, isinagawa ni Hildong at ng kanyang Hwalbindang ang kanilang plano ng tahimik at tumpak. Pumasok sila sa mahigpit na binabantayang tirahan ng mahistrado, mabilis na nadaig ang kanyang mga gwardya ng walang duguan. Kinuha nila ang kanyang mga kayamanang ilegal na nakuha, kinukuha lamang ang mga nakuha ng hindi makatarungan. Bilang tanda, nag-iwan si Hildong ng isang tula na may tugma na nangungutya sa kasakiman ng mahistrado, nilagdaan ng Hong Hildong, ang tigre ng Joseon. Ang balita ng matapang na pagsalakay ng Hwalbindang ay kumalat ng mabilis sa buong mga lalawigan, ibinubulong mula sa nayon patungo sa nayon. Nagalak ang mga karaniwang tao, nakahanap ng isang kislap ng pag-asa sa misteryosong bayaning tulisan na nang-ahas haminin ang mga makapangyarihan. Ang mga awtoridad, gayunpaman, ay nagalit at lubos na nalito. Inilabas ang mga utos ng hari, naglagay ng pabuya, at pinakilos ang mga gwardya, ngunit si Hildong, sa kanyang pambihirang kakayahang lumitaw at maglaho, ay laging isang hakbang na nauuna, isang multo ng katarungan. Ang mga tsismis tungkol kay Hong Hildong, ang mailap na tulisan, ay kalaunan ay nakarating kay Ministro Hong. Nahati ang kanyang damdamin. Bilang isang mataas na opisyal, obligado siyang kondenahin ang ganoong tao. Ngunit, bilang isang ama, isang kislap ng pagmamalaki ang nagninggas sa kanyang dibdib, kinikilala ang pambihirang gawa ng kanyang anak. Ang mga aksyon ng Hwalbindang, bagamat mapaghimagsik, ay sumasalamin sa likas na katarungan ni Hildong. Umupo siyang mag-isa sa kanyang pag-aaralan, ang bigat ng kanyang tungkulin ay sumasalungat sa tahimik na paghanga na naramdaman niya para sa anak na hindi niya kayang kilalanin. Alam ang kalagayan ng kanyang ama, nagpasya si Hildong na bisitahin ang mansyon sa huling pagkakataon, nagpanggap. Nakita niya si Ministro Hong na nasira ang puso, nahati sa pagitan ng pagmamahal sa pamilya at tungkulin. Ipinahayag ni Hildong ang kanyang sarili, isang mapait na matamis na muling pagkikita sa ilalim ng takip ng gabi. Tiniyak niya sa kanyang ama na ang kanyang mga aksyon ay hindi nagmula sa masamang hangarin, kundi sa pagnanais na manaig ang katarungan kung saan nabigo ang batas. Ito ay isang makabagbag damdaming sandali ng pag-unawa sa pagitan nila, isang tahimik na pagkilala sa ugnayan na sinubukang ipagkait ng lipunan. Ang hari, na naiirita sa patuloy na pag-iwas ni Hildong at ang paglibak sa kanyang kapangyarihan, sa wakas ay nagdeklara na kung sino man ang makakahuli kay Hong Hildong, maging ang sarili nitong ama ay mapapawalang sala. Ngunit, nabigo ang lahat ng pagsisikap. Masyadong tuso, masyadong mailap si Hong Hildong. Sa isang sandali ng mapaglarong katalinuhan, ginamit ni Hildong ang kanyang kaalaman sa salamangka ng Daoist, lumikha ng maraming magkakaparehong kopya ng kanyang sarili. Ang mga ilusyonaryong Hildong na ito ay lumitaw sa buong mga lalawigan, na nagdulot ng lubos na kaguluhan at lalo pang nagpalito sa mga gwardya ng hari. Habang pinatindi ng mga awtoridad ang kanilang paghabol, nagplano si Hildong ng isang masterful na panlilinlang. Hinayaan niya ang kanyang sarili na, madakip,
ng mga gwardya ng hari, na lumilitaw na mapagpakumbaba at mahinahon. Nagtagumpay ang hari, nakahinga ng luwag si Ministro Hong. Ngunit sa sandaling dinala si Hildong sa harap ng korte ng hari, tumawa siya, inihayag ang kanyang mahiwagang clones. Nang may pagyayabang, naglaho siya sa isang usok, iniiwan lamang ang mga nalilitong gwardya at isang natulalang hari. Ito ay isang huli, dakilang pahayag ng kanyang kalayaan at ng kanyang paghamak sa kanilang tiwaling sistema. Bagamat nakamit niya ang malaking katanyagan at epektibong pinahina ang mga Tuwoli, napagtanto ni Hildong na ang tunay na pagbabago ay maaaring imposible sa Joseon. Ang kanyang puso ay nangulila sa isang lugar kung saan ang isang tao ay hinuhusgahan batay sa kanyang mga gawa, hindi sa kanyang kapanganakan. Nagpasya siyang umalis sa kanyang lupang tinubuan, hindi sa pagkatalo, kundi sa paghahanap ng isang bagong simula, isang lugar kung saan siya makapagtatag ng isang lipunan na itinatag sa tunay na pagkakapantay-pantay at katarungan. Tinipon niya ang kanyang hualbindang, na walang pag-aalinlangan, piniling sundin ang kanilang pambihirang pinuno patungo sa isang hindi tiyak na kinabukasan. Ang kanilang paglalakbay sa malawak, kumikinang na karagatan ay nagdala sa kanila sa isang mestiko, hindi natukoy na isla, na babalutan ng walang hanggang hamog at mayaman sa hindi nagagalaw na kagandahan. Pinangalanan nila itong Yuldo, ang isla ng Castañes, isang lupain na hindi nadungisan ng mga hirarkiya at kawalang katarungan ng Joseon. Ito ay isang nakamamanghang paraiso, na may mayabong na kagubatan, malinaw na ilog, at matabang lupa, naghihintay na linangin. Dito, inilarawan ni Hildong ang kanyang utopia, isang kaharian na binuo sa mismong mga ideal na kanyang ipinaglaban. Sa Yuldo, sa wakas ay nagawa ni Hong Hildong na makamit ang kanyang pinakamalaking pangarap. Nagtatag siya ng isang bagong kaharian, namumuno ng may karunungan at habag, lubos na malaya mula sa mga panlipunang kahigpitan ng kanyang nakaraan. Siya ang naging mapagpalang hari ng Yuldo, isang tunay na pinuno na minamahal ng kanyang mga tao. Sa ilalim ng kanyang makatarungang pamamahala, lahat ay pantay-pantay na tinatrato, anuman ang kapanganakan o pinagmulan. Ang isla ay yumabong, isang kanlungan ng kapayapaan at kasaganaan, isang buhay na patunay sa hindi matitinag na paniniwala ni Hildong sa katarungan at dangal ng tao. Si Hong Hildong, ang anak sa labas na pinagkaaitan ng pangalan, ay naging isang maalamat na bayani na lumampas sa mga hangganan ng kanyang kapanganakan. Mula sa mapang-ipang mansyon ng Joseon hanggang sa mga baybayin ng Yuldo, pinatunayan niya na ang tunay na karangalan ay hindi nakasalalay sa angkan, kundi sa karakter, tapang, at isang hindi matitinag na pangako sa katarungan. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na kahit pa nahaharap sa hindi malalampasang hadlang, makakagawa ang isang tao ng kanyang sariling kapalaran, hinahamon ang hindi makatarungang sistema at nagbibigay inspirasyon sa mga henerasyon na mangarap ng isang mundo kung saan ang lahat ay tinatrato ng may paggalang at pagkakapantay-pantay. Ang kwento ni Hong Hildong ay nananatiling isa sa pinakamamahal na salaysay ng Korea, isang walang hanggang simbolo ng paghihimagsik laban sa kawalang katarungan at ang tagumpay ng espiritu ng tao. Hinihiling nito sa atin na tumingin sa lampas ng mga mababaw na pagkakaiba at kilalanin ang likas na halaga ng bawat individual. Aling bahagi ng paglalakbay ni Hildong ang lubos na nakaantig sa iyo? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Kung ikaw ay nainspirasyon ng paghahanap ni Hong Hildong para sa katarungan, mangyaring i-like ang video na ito at isaalang-alang ang pag-subscribe sa aming channel para sa mas kaakit-akit na mga kwentong bayan ng Korea na binibigyang buhay sa diwa ng Studio Ghibli. Hanggang sa susunod, naway ang iyong sariling landas ay gabayan ng tapang at habag.